Okay guys, so ngayon po ay So pupunta tayo ngayon Pinya. Naway samahan niyo sana kami sa aming gagawing charity edition with Madam Nati Ligas Pimangkol, Ens Vlog, and then Wally Official. Bali may pupuntahan tayo ngayong dating gitarista sa banda ni nakakatugtog siya sila ng sa music. May perform sila. I think nagkasama din sila ni Ma'am Nati, kaya pupuntahan natin siya ngayon sa lugar niya kasi may nangyaring sa kanya, like sa health niya. May dala akong dito, may dala kami tayo dito so tara, samahan nyo kami. Iwan. Copyright kita na rin, habang video. Mga nakaw. Oh, may music pa naman. Okay, we're here na sa Barangay Pinya. Papunta tayo sa yung pupuntahan natin na sinabi ni Madam Nati. Labi na to guys, around lang, mga 5 minutes we're going na. So here we go mga. Nandito na kami sa bahay nila Ramil, napilido mo? Sima Franca. Ate ka po yung misis. Okay. Kumusta naman si Ramil? Medyo okay naman siya karon. Okay. So, Ramil, ano yung pakiramdam mo? Kumusta na? Okay naman yung pakiramdam mo. Dito lang suwan lang. Ito ko, medyo mabigat, mahirap igalaw. Kaya hindi ako makakapangon. At saka, mahirap tumagilid. Ang ginawa nila, tatagilid na lang nila ako para ma-relax yung likod ko. Kung wala yung init. Okay. Guys, yung si Ramil pala ay isang musikero din, gitarista ng banda, Kasi hindi kami nagkatrabaho ni Ramil. Pero nakikita ko yung video niya na gina-upload ni Jinky na kasi magka-grupo kayo nila Jinky before, di ba? Okay, so siya po ang gitarista nila Jinky. So, isa ding musikero. So, alam niyo naman guys, diba sabi ko, malapit sa akin pag musikero. So, ayan, kaya kami na dito para matulungan si Ramil sa kalagayan niya. Okay. Ilang taon ka na, Ramil? 52 na yung May 1. Okay, 52. So, kailan to nangyari? Kailan ka nagkasakit ng ganito? July, galing pa kami ng Mindanao, nag-okasyon yun sa amin. Tapos, umuwi kami dito dahil hinahabol namin yung tugtog namin sa Nokil. Tapos, okay naman yung tugtog namin doon. Nakatugtog pa ako sa Manibes. Pagkatapos ng tugtog namin sa Manibes, yun, nag-respect na ako. Tapos, dinala ako sa ospital, tapos yung finding kidney. Okay, kidney. Oo. Tapos, okay naman yung resulta, medyo gumaan naman yung pakiramdam ko. Tapos nung mga ilang araw ako uminom sa mga resita, hindi na naman ako nakabangon, sumakit yung mga kasukasuan ko. Tapos sabi ng misis ko, tigilan mo muna mag-inom sa mga resita. Tapos nung tinigilan ko, ayun, napabangon ako uli. So, meaning yung reseta mo, saan ka ba nagpa-doktor? Sa hospital? Sa General Hospital. So, prescribe naman yung mga gamot na ininom mo ng doktor. Oo, may resita yun. O kaya nga, pero ang epekto sa'yo, mas lalo kang hindi nakalakad. No? Okay, sige. Tapos nung gumaling na ako, parang nahihinayang ako sa mga resita ko dahil ang dami pa. Ininom ko uli. Ayun, binalikan na naman ako sa hindi naman na abangan uli. Tapos hanggang tumaas yung dugo ko. Kaya ibinalik na naman ako sa ospital. Kasi yung bibig ko parang tumabini na.
OMG. Oo, tapos nung magdating sa hospital yung may naramdaman ako na dito sa lalamunan ko sticky na laway na ang hirap talaga Malunok, oo. malunok ng laway, tsaka lalo na sa pagkain. Tapos nung tumagal kami doon sa hospital, namamanid na yung buong katawan ko. Ala? O dito mula dito sa kamay ko hanggang paa. At saka hindi na ako nakakain. Hirap na ako kumain. Hindi mo ba sinabi, hindi na kayo bumalik, no, yung nararamdaman mo, naka-confine ka sa hospital, di ba? Okay, so hindi nyo ba sinabi sa doktor Sinabi namin. na mas lalong lumalala yung pakiramdam mo dahil doon sa gamot? Anong sabi? Dahil doon sa gamot. Anong sabi po ng doktor? Sabi ng doktor, sa tayo, wala na kami ibang matutulong sa iyo. Ibig sabihin, parang hindi na nila kaya yung pamamanid ng katawan ko. Nire-refer nila kami sa Tacloban. Oh. Tapos, nung nag-prepare na kami, tinanong ko ulit yung doktor, sabi niya, maghintay pa kayo sa dahil kung 70 pila kayo. OMG! So mahirap nga yun, ano? Kaya nagdesisyon ako, uwi na lang kami dahil hindi ako tatagal dito. Dahil sabi ng doktor, habang naghihintay kami ng schedule namin, doon muna kami sa ospital. Tapos, doon nagdesisyon ako na uwi na lang tayo dahil parang hindi ko kaya dito. Mahirap. Tapos, yun, pumirma kami ng ano. Nag-waiver, oo. Kaya umuwi kami. Oh my God, so napakahirap talaga ng kalagayan mo, Ramil, ano? So, ayan, ate, so ano ngayon ang pwede na, kasi ano, for sure, makakahingi tayo ng tulong about dito, no? Kasi, ma'am, halika dito, ma'am. So, ano ngayon ang, so, ikaw nagtatrabaho ka, ma'am? Wala kang trabaho. So, ano pong inaasahan nyo lang nakita? Wala. So, paano yung mga gamot ni Kuya? Ni Ramil? Ano siya nang inom? Hindi na ako ilang Ano lang ka ng herbal na lang, alingatong. Alingatong. Ano naman pakiramdam yung effect ng alingatong na yan? Okay naman siya. Okay na siya? May improvement ba? Mukhaon naman siya, tapos ang iyang pag-ihi, ito naman. Tapos, kuan, ganing, di pa therapy na, nang siya nga. Wala na pagkarong kay, wala nang milingin na. Okay. Yung findings ng doktor is sa kidney. Kidney daw. Oo. Unang kuan. So, kung tumuloy kayo doon sa Tacloban nagpapa-check up, yung refer sa inyo, for sure, baka iba, I don't know ha, pero baka iba yung findings din. Kasi pag ganun talaga, dapat nagpapa-second opinion din tayo. Diba? Kaya ano, so, ngayon, ano po ang gusto nyong ipanawagan para matulungan tayo? Yung pangangailangan na namin sa araw-araw kasi wala naman ako ng buhay na. Okay. At saka yung misis ko, hindi ako trabaho, hindi naman ako kayo liwanan. Kaya nga, no? So, yung pagtutugtog mo lang ang pinaka-source of income mo dati, di ba? Oo. Yun lang po talaga inaasahan ko. Ayan. So, Ramil, sa nakikita ko sa mga paa mo parang lumiit, ano? Tama ba ako? Opo. Pwede ba namin makita? Waki, pakita mo lahat na ng ano. Ayan. Pero bumibinta na galing na siya karon kaysa So, yan. Parang lumiit ang kanya mga paa. So, ano, namamagay yung mga tuhod mo. Kaya nga, kaya di siya makabangon. So, hindi ka na totally talaga nakakalakad. Hindi, kahit magbangon po, hirap ako. Mahirap. Pero nakakaupo? Hindi din. Hindi rin. Oh my God. So, kailangan po, Kuya, siguro kailangan din natin na magpa-check again sa doktor, ano? Ano, may okay pa ba na magpa-check ka ulit sa doktor? Hindi ko asang ko kasi pagka nagpapasikap uli ako, resitahan naman ako ng liver. Tapos yung sabi ko naman ng doktor, yung kidney ko yun ang ginana. Kaya yun ang kinakatakutan ko pag uminom na uli ako ng gamot para mga liver. Hindi kasi ano, syempre may mga magagaling naman din tayo mga doktor, ano? Kaya nga, oo, siguro, kaya nga minsan, kahit ako pag nagpapa-check up ako, nagpapa-second opinion talaga ako. Oo, para
Kasi baka iba yung findings ng isang doktor. Kaya, kung okay sa inyo, pag hingi tayo ng tulong, magpapa-second opinion tayo, then, para mabigyan tayo ng tamang gamot din na ano. Pero si kuya kasi walk air atras light na. Nakukuha kami. Kasi, which is na-understand na parang naiintindihan ko din si Kuya Ramil, kasi parang may okay na wak? Nag-fly okay. So parang naiintindihan ko din si Kuya Ramil kasi parang nagkaroon na siya ng trauma. No? Kasi nga dahil daw sa gamot na binigay sa kanya ng doktor kung saan siya nagpa-check up dati o na-confine, is lalong lumala daw yung kalagayan niya. So kaya then, di ba, narinig nyo naman na nirefer siya sa Tacloban pero aabutin pa ng siyam-siyam kasi nasa 70 ang pila. So, mahirap nga talaga, no? So, ayan. So, ngayon, kuya, may dala kaming mga adult diapers at may cash din kaming dala na salamat kay Mr. Hil Nuevo. Kilala mo ba si Hil Nuevo? Ayan, nagpaabot si Hil Nuevo ng cash at eto sa amin. Si Buboy, biliran, kilala mo din. Okay, si Buboy, nagpabili din ng diapers para sa'yo. No? Bigay namin to. Oo. Ayan. Tapos, kuya, try nating humingi doon sa mga, basta, gagawin namin ang lahat na makakaya namin, na matulungan ka. Okay, so, guys, gustong magpaabot po ng kanilang mga tulong sa kalagayan ni kuya. Sana po ay matulungan natin, kalagayan ni Kuya Ramil. Kasi nga, syempre wala silang pagkukunan talaga ng income. Yung dating source of income lang ni Kuya Ramil is sa pagtutugtog lamang, no? Kaya ngayon na wala siyang trabaho, di na siya makakatugtog, wala na talaga silang pagkukunan ng pera sa pang-araw-araw nilang gastos, no? So,